Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay ating pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isang trending na Pinay na investor, crypto investor po siya. Kung saan ay kumita po siya. Ang nakakagulat po rito ay kumita po siya ng 1 billion pesos. Kaya yan po ang dahilan kung bakit siya nagtitrend ngayon. Siya po ay nag-invest kay Solana. Yan, nung mababa pa yung presyo ni Solana at nagkakalaga ito ng 22 cents or 0.22. Kaya yan po ay nasa mga 10 pesos po siguro yan noong taong 2020. Pero ngayon ay nasa mga 12 pesos po yan. Pero syempre taong 2020 po niya ito nabili. Kaya sa tingin ko ay mga 10 pesos po yan. At nag-invest po siya ng 8.8 million pesos dito kay Solana. Kaya malaki na rin yung kanyang puhunan dito, milyon. Yan, 8.8 million pesos yung kanyang puhunan. Ngayon ay atin pong pag-uusapan sa video na ito kung paano po niya nagawang kumita ng 1 billion pesos dito. Yan, kung paano po niya kung paano po yung kanyang 8.8 million pesos na puhunan ay kung paano po naging 1 billion pesos. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At yan, nag-umpisa po ang kwento ng trending Pinay na ito. Yan, nung kanya pong ikunento yung kanyang kung paano po siya naging bilyonaryo sa pag-i-invest dito sa crypto, dito kay Solana. Kaya nag-umpisa po nung binenta po niya, nag-hold po siya dati ng Bitcoin at saka Ethereum. Pero nag-decide po siya na ibenta ang mga ito. Ayan, hindi po natin alam kung ano yung kanyang dahilan, kung bakit po niya binenta yung kanyang Bitcoin at saka Ethereum noong March 2020. Siguro nag-research siya at nakita po niya na si Solana ay isa pong magandang crypto na asset. Kasi noon ay nag-uumpisa pa itong si Solana. At syempre kung pag isang crypto asset ay nag-uumpisa pa lamang, ay medyo alanganin tayo dyan. At yan, hindi pa nito napapatunayan kung talagang solid pa siya. Kaya yan po yung mga risk sa mga bagong labas na mga cryptocurrency. Pero yan, ang trending Pinay na ito ay siguro ay ginawa po niya yung kanyang tamang re-research at nakita po niya na isang magandang investment ito ang si Solana, kaya nag-invest po siya. At malaki na rin po yung kanyang investment or puhunan dito. Nag-invest po siya ng 8.8 million pesos. Kaya yan, isa na rin po siyang whale. At bumili po siya sa halagang 22 cents, 0.22. Kung i-check po natin ngayon sa conversion rate natin ay 12.66 Philippine peso yung katumbas po niya yan. Pero yung mga taong 2020 ay mas mababa po yung palitan ng US dollar to Philippine peso. Siguro mga nasa 50 pesos pa yan or mga nasa 45 yan o 47. Kaya sa tingin ko ay mga nabili niya yan sa mga 8 pesos to 10 pesos po siguro. Kaya ayan, nag-umpisa po yung problema. Ayan, kanyang problema or yung naging dahilan. Ito na rin yung naging daan kung paano siya kumita ng 1 bilyon dito sa pag-i-invest dito kay Solana. Isang problema na siyang nagbigay daan para siya ay kumita ng 1 billion peso. Sapagkat yung nakalimutan daw po niya yung kanyang seed phrase sa kanyang Trust Wallet account dahil sa marami siyang mga account dito. Yan, marami po kasing mga Pinoy yan na gumagamit ng Trust Wallet. Yan, isa po kasing magandang wallet itong si Trust Wallet na ito kasi maraming available dito na mga cryptocurrency asset. Yan, pero ayan, ngayon ay sobrang dami na, may mga meme coins pa dyan at kasama na rin yung mga scam. Yan, kaya mag-ingat na rin po tayo dito sa pagbili ng mga tokens dito kay Trust Wallet.
Maraming mga scam tokens po dyan. Kaya dapat ay research po talaga tayo. Yan lamang po yung paraan para maiwasan natin yung maiwasan nating makabili ng mga scam tokens. Kaya ayan, ang nangyari po rito ay sa sobrang dami ng kanyang accounts. Kasi ang bawat account ay meron po itong seed phrase. May kanya-kanya po itong seed phrase. Kaya ayan, syempre tapos yung seed phrase na yan ay mahirap pong i-memorize yan or tandaan. Hindi po katulad ng mga password natin na tayo mismo yung magko-customize or mag-iisip ng password natin at madali nating matandaan. Pero yung mga seed phrase na ito ay randomly generated po ito na mga words. Kailangan po talaga nating itago itong mabuti at i-secure yan para hindi mawala. At ayan, lalong-lalo na paano pa kaya pag sobrang daming accounts. Kaya yan po yung nangyari sa kanya. Sa sobrang dami ng kanyang mga accounts ay nakalimutan niya yung kanyang seed phrase. Yan yung seed phrase ng kanyang investment dito kay Solana na kung saan nag-invest po siya ng 8.8 million pesos. Kaya laki po niyan. Pero bakit kaya niya hindi inalagaan yung kanyang seed phrase? Kayong alam niya na ang laki ng kanyang investment dito. Pero ayan. Ngayon ay paglipas po ng ilang taon. Ayan, isang taon lamang po pala. Kasi nagbenta po siya noong bull run. Kaya nung nagkaroon po ng bull run ay 2021. Yan yung taong 2020 ay dito na rin po naganap yung Bitcoin halving. Ayan, ito po yung huling Bitcoin halving bago yung itong 2024. Kaya yan, taong 2020 at umepekto lamang po yung Bitcoin halving noong taong 2021. Dito po nag-peak yung mga buong crypto market. Dito po sila nagtala ng kanilang mga all-time high na presyo. Yan, kung saan ay dito po nakamit ni Bitcoin yung kanyang pinakamataas na presyo na $69,000. Pero kamakailan lamang po ay nabasag po ito ni Bitcoin at nagkaroon po siya ng nakapagtala po siya or nakapag-record po siya ng panibagong all-time high niya. Ngayon ay dito po nung sumapit po ang taong 2021 ay dito po siya dito po na rin po niya na natandaan yan yung kanyang seed phrase. Ito pala ay ayan natandaan po niya na sinulat po pala niya ito sa kanyang isang journal notes. Kaya timing na timing daw po yung kanyang pag-alala dito. Kaya yan nagawa po niyang i-recover yung kanyang account sa pamamagitan po ng kanyang seed phrase na ito. At ito po ay tumapat noong nagkakaroon ng hype at bull run ang buong crypto market. Kaya nung nabuksan po niya yung kanyang account gamit ang kanyang seed phrase ay nagulat po siya sa halaga ng kanyang Solana. Ayan, nagulat po siya at nakita po niya na nagkakalaga na ito ng 1 billion pesos. Ayan, laki po ng kanyang kinita rito. Ayan, may mga screenshot po siya rito. Ayan po yung screenshot ng kanyang kinita rito. Ayan yung kanyang Solana. Ayan, nagkakalaga ng 1,366.56 nung na-recover niya yung kanyang Trust Wallet account dito. Ayan, kung nabili po niya ito sa mga 8 to 10 pesos ay ayan, laki po kasi ng naging pagtaas or paglago sa presyo ni Solana. Naging 1,366 kaya umabot po ng 1 billion pesos yung kanyang kinita dito. Yan naman yung kanyang kamay daw dito na pinagpapawisan daw po. Ayan yung mga screenshot niya rito. Ayan. Ngayon ay nagbasa ako ng mga comments dito. Ay syempre may mga skeptic dito na syempre mahirap paniwalaan at hindi natin alam kung totoo yung kwento na ito. Yan, meron pang nagpakita rito ng kanyang screenshot na rin dito.
Ayan, ito daw ang totoo. Ayan, laki. Nasa, ayan, dollars po pala ito. 9.8 dollars yung sa kanya. Ayan, mas malaki po ito. 9.8 million dollars. Ayan, yan daw po ang totoo. Ayan, pero ayan, hindi raw alam kung ito nga ay may katotohanan or hindi. Ayan, marami pong mga lumalabas na ganito pero hindi natin alam kung ito ba ay may katotohanan ba ang mga ito or hindi. Ayan. At maging yung kwento ng trending Pinay dito, ay, ayan, hindi ko alam. Wala akong idea kung totoo ito or hindi. Pero ang maganda po rito ay yung kanyang kwento ay nakaka-inspire. Ayan, nakaka-inspire po ito. Ayan, na pagdating po sa crypto ay pwede po tayong kumita ng ganito kalaki. At ayan, aksidente, masasabi kong aksidente yung kanyang yan, kung paano po siya kumita rito. Nakalimutan niya yung kanyang seed phrase. Ayan, pero parang considered po ito na yan, pang long term holder, pang long term hold ito. Kaya nagawa po niyang i-hold yung kanyang Solana sa pamamagitan po ng yan, paglimot sa kanyang seed phrase. Ayan, pero ayan po ulit, ang masasabi ko rito ay nakaka-inspire po yung kanyang kwento rito. Pero hindi ko po alam kung may katotohanan yung kanyang kwento na ito or gawa-gawa lamang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.